guys! Welcome back again to my YouTube channel. Panibagong araw na naman. So, tatapos walang kumain guys. Medyo amos-amosan pa tayo. Magluluto ako ngayon ng adobo, 'di ba? Kasi nung nakaraan pa, nung 2 days ago ata, nung ako'y nagluto pa nung minahalang ko. So, magagayak na ako. Tapos kahapon, bumili si Marvin ng chicken nuggets sa Walmart kasi gustong-gusto ko talaga. Alam nyo, mag-iwa 1 year na kami ngayong December sa Pasko. Ngayon lang kami nakabili ng chicken nuggets. Noon pa ako nagpapabili kay Marvin. Lagi, ang dami pa nating ni-grocery mo. Nasa freezer, hindi na kasya. Tapos bumili din siya ng tawag dito, patty guys. Tapos binilhan niya ako ng 4 na celebration. Yung ganito Kasi nagdadala-dala ako pa konti-konti lang na ganito. Ayan. Konti-konti, chocolate yan. Paborito kasi ito ng pinsa ko si Avery. Tapos pinatikim sa amin ni Tito Edwin. Ayun, nagustuhan ko rin. Kaya nagpapabila ko. Paminsan-minsan, pag sale lang naman, nagpapabila ko kay Marvin. Pag hindi sale, hindi tayo bibili. Tapos yun, bumili siya kakamatis. Kailan ba siya bumili ka? Nung kahapon. Tapos yung katrabaho ko, yung ano ba lahi niya? Basta itim siya, babae. Sobrang bait niya ni Agnes. Sabi niya sa akin, nakita daw niya ako kahapon. Nagkasabay uli kasi kami pagpasok. Nakita daw niya akong bumaba sa bus. Nakatingin daw siya sa akin. Naglalakad. Hindi ko kasi siya napansin. Kasi dumiretso ako dun sa screen. Sa screen ng, anong tawag dyan? Sa screen ng mga sa bus. Nalimutan yung sa bus guys. Pagkatingin ko doon nakaganto pa ako, tinitingnan ko. Paglingon ko sa nakita ko si Marvin palapit, sabi, niloloko pa niya ako kasi nagulat nga ako. Kasi nagulat ako, hindi kasi siya nagsabi. Kasi ang alam ko, kahapon, Wednesday, pa siya, anong oras pa siya, para mga alas 3 pa siya matatapos. Maagap siya natapos. Hindi naman siya nagte-text sa akin or tumawag na nag-iintay pala siya. Parang mga 10 minutes pa lang naman daw siya nag-iintay. Sabi niya, surprise daw kasi talaga. Kaya ang chat lang niya sa akin, nasan ka na? Kasi siya nag-text siya, nag-chat sa akin, nasan na ako mga 1:40. Kasi mga ganong time nasa STC na ako. Sometimes lang naman. Paagap. Kahapon, nagtataka na siguro, wala pa ako sa STC. Gulat ako Sabi ko, ang gagawa mo, nihintay ka para makita kita before ka pumasok. Kasi hindi rin kami nagkatagpo kahapon ng umaga. Tapos ayun, nung pauwi na ako galing work guys, may message ako nung kaibigan ko nasa Macau. Hi Kevin! Kaibigan ko siya from anong lugar nung kanina? Nalimutan ko yung lugar. Pero kaklase kasi siya ng kaibigan ko, si Ondoy. HRM din siya. I had lang ako sa kanila ng 1 year. Tapos, bumibisita yan sa Mauban kasama yung prof namin. Kasi yung prof namin sa SLSU, Maubanin si Sir Sean. Hi Sir Sean, kung manood ka man. Yan. Tapos, bumisita na sila doon. Tapos solong babae ako. Tapos sila mga pakita ko yung picture yan. Yun yung picture namin nung pumunta sila sa lugar namin sa Mauban, Quezon. Yan, Maubanin po. Tapos, narinig daw niya yung boses ko. Parang kilala daw niya yung boses. Naka-break daw siya. Narinig daw niya yung boses. Tapos, nung pagtingin niya, yung may ka-work daw siya, pinapanood daw yung vlog ko. Kasi nga, papunta daw sila ngayong December 5 ata. Magwo-work daw sila dito. From Macau sila. Lahat daw, alam daw niya yung mga vlog ko. Sinubaybayan daw talaga. Nakakatawa. Hindi ko akalain. Tapos sabi pa nga, sa Astoria daw ako nagtrabaho sa hotel. Yes po, sa hotel. Sa Astoria. Tapos sabi ni Kevin, hindi daw niya alam, hindi daw niya tanda. Tapos parang hindi daw naniniwala sa kanya na kaibigan. Nagpakita pa siya ng picture. HRM ball daw pero hindi ko matandaan kasi wala akong picture. Siguro sa kanya meron. Pero may picture kami nung naman. Basta may labanan sa HRM din yung may event ang HRM. Bale, yan. Nag-muse ako dyan. Ang costume ko ay Maubanog. Sinulog Festival. Ako yung naging title dyan. Yan. Nag-picture-picture kami yan. Ganda-ganda ko sarili ko dyan. Sabi ko, baka naman pinakita mo yung
fresh naman ako dyan, sabi ko. Sabi niya, so sabi ko, buti ba kilala nila ako kasi may iba itsura ko dyan eh. Siyempre, may ayos talaga ako dun kasi lumaban ako eh. Lumaban ako ng Muse eh. Power pa yung make-up ko dyan. Tapos sabi daw, ang gwapo daw ni Marvin. Sabi ko, ba't si Marvin lang? sabi ko, ay ako daw, ano daw ako? Tapos sabi, ano ka daw, simple ka lang daw, sabi ganon. Tapos sabi niya daw, iya, kalog yan si Crystal, maganda yung kasama, ganto ganyan. Kasi nakakasama ko nga siya noon, nung college ako. Graduating ako noon. Pero nasulit ko naman nakasama sila. Kasi lagi na kaibigan niya nga yung kaibigan kong maubanin din. Best friend ko na yon si Ondoy. Girly. Bakla, ganyan. Super close kami na as in, lagi ko yun, pag may problema. Ako, pupunta yan, ganto ganyan. Tapos ayun, sabi kalog daw ako. Sabi ko, ang meaning sa amin ng kalog yung parang baliw, loko-loko, makulit, yung mahilig magpatawa, ganyan, parang ganon. Ganon ako, sabi niya maganda, masaya daw kasama, ganyan. True, minsan, loko-loko kasi ako eh. Basta ang kulit ko pag magkakasama kami. Tapos sila, syempre, mga kaibigan ko, malapit talaga ako sa mga, mga gay, mga bakla. Kaya parang naano ko rin yung pagiging makwela nila, sobrang kulit. Ganyan. So, pupunta na po pala kayo dito. Tinanong ko siya kung saan dito sa Canada. Kaso nalimutan daw niya yung lugar. Good luck po sa journey niyo. Tapos tinatanong ko kung anong name. Tapos nalimutan ko na kasi antok na ako. Ay, hindi pa ako antok kasi pauwi na ako na. Tapos pagka uwi ko, nanood ako ng linlang. Kaya alas 2 na ako nakatulog, guys. Nagising ako 10. Pero nagising ako ng 7 kasi parang hindi ko naramdaman nag-kiss si Marvin. Tapos sabi niya, hindi daw siya nakakiss kasi nagmadali daw siya kasi ayaw daw niya maglakad doon sa malayo. Hinintay niya yung bus dito malapit sa amin. Tapos sabi niya, bes, sorry. Okay lang. Lumabas kasi ako, hinahanap ko siya. Kasi bakit parang wala ng taong agap ata niyang umalis. Maagap daw siya umalis. Sabi ko, okay lang, sige be. Gusto daw niya matulog kasi nahihilo daw siya. Sabi ko, bakit? Sabi ko, kumain ka pagkadating mo. Sabi ko, ganyan. So, magagawa muna tayo, guys, ng adobo with luya. Kasi yung ginagawa kong adobo, wala siyang luya. Ayun, sarap talaga yung adobo ni ate. Kaya gagawin ko yung adobo ngayon. Tad-tad lang ako ng luya dahil meron na akong naka-ready dito sa rep na sibuyas, ayan. Inayos ni Marvin yung pwesto namin. Ito yung pwesto namin, oh. Pinaglalagay niya na yung mga nakalagay sa tupperware, puro ulam yan, guys. Kinain ko na yung pares na sobrang konti. Tapos kumain ako ng minahalang ko na luto. Konti na lang siya, 2 piraso, 2 ribs na lang siya. Initira ko na siya kay Marvin, ayan. Para kay Marvin na to. Tapos ito, inilabas ko. Ito yung marinate pa ni Marvin 2 weeks ago. Marinate na fried chicken. Panapanambot ko para malambot na. Tapos ito yung lechon para galing kala Kuya Ador. Hindi ako mahilig sa lechon. Ito si Marvin mahilig sa lechon talaga. Ano lang ako, patikim-tikim lang ako ng lechon, guys. Hindi ko alam ba't di ako mahilig kasi ang dami mahilig sa lechon, di ba? Ayan lang. Tapos yung nandun yung parang inikot na chicken. Galing din yung kala Kuya Ador. Tapos yung isa, pancake ni Marvin. Mahilig kasi mag-pancake. Eh dati kasi nag-waffle kami gumagawa. Nagbebenta kami noon sa Mauban. Eh yun, ginagawa ni Marvin. Tapos may pineapple juice ako dun. Nagpabila ako kay Marvin nung nakaraan. Ayan. Ito papaubos ko na sa kanya pag uwi niya mamaya. Or basta ito dapat ubusin niya. Huwag muna siyang mag-adobo. Kasi siya yung nakikrave daw siya sa adobo, di ba? Kung anong gusto ni mister ko, niluluto ko. Pero syempre, din yan, gusto niya ubusin daw muna yung kung ano yung nasa ref. Kasi kapag may bagong ulam, hindi na nakakain. Kasi nagsasawa na dun sa luma. So, inubos ko na yung pares kasi sobrang onti na. Tapos kumuha ko ng konting, anong tawag dun? Minahalang. Tapos yung chicken nuggets, babaunin ko mamayang gabi, magdadala ko. Pero konti lang naman, guys. So, simulan na natin gumawa ng adobo. Naka-ready na, guys, yung aking luya, bawang, sibuyas, at sile. Ayan. So, magigisa na tayo. Gisa na natin, guys, yung mga pinaghati-hati ko. Pinagkakat-kat. Yan.
Cute. Ayan na yung adobo ko, guys. Mukha naman masarap. Tapos ito yung babaunin ko, chicken nuggets. Nilagyan ko siya nung sauce na binili namin noon. Anong sauce nga to? Yung sauce sa pang Shanghai, guys. Oh. Tapos ito na yung water ko. Maggayak na ako. Tapos liligo pa pala ako, guys. Hugasan ko lang yung mga pinaggamitan ko. Hello, guys. Papasok na tayo. So, yung mga kapitbahay namin yung iba, malilinis na yung mga harap nila. Nagwalis-walis na sila ng mga dahon. Hindi tayo nagbasa ng buhok ngayon. Katawan lang. Kasi naligo naman ako kahapon. Para hindi tayo Si Marvin ngayon, may pasok siya. Uy, ba't wala ako? Hindi ko makinilaw yung sarili ko. Ba't sobrang labo ng phone ko ngayon? Nipataasan ko na naman yung brightness niya. Ewan ko ano nangyari. Nakwento ko na pala kanina na may pasok si Marvin. Ako, papasok na ulit ako sa trabaho. Wala yung namin ngayon. Yung supervisor ko na super bait. Alam nyo kagabi, yung aking boxes ay 45 boxes. Yung maliliit siya, tapos nilalagyan ng plastic. Pero, ang nagawa ko lang, 44. Hindi na kaya ng oras ko eh. Kasi kailangan ko nang punuin yung machine dahil nandiyan na yung next ko. Hindi ko na siya pwedeng bawasan dahil siyang mawawalan. Sabi naman ng super ko, okay lang daw yun. Pero at least daw, isa lang daw yung yung kinulang ko. Kinulang ko doon sa boxes na ginawa ko kahapon. Tapos sabi niya sa akin, wala daw siya ngayon for 1 week daw. Tapos niloloko nung kasama ko yung katapat ko. Huy, parang inaano niya, 1 week ko, 1 week kasama yung misis niya. Parang ewan ko, magagala at sila out of town, magre-relax. Kaya sabi niya, deserve din daw naman niya magpahinga, diba? Siyempre, sabi nung kasama ko, siyempre work na lang kasi dito sa Canada. May nag-comment nga, nakasawa na daw dito sa Canada. Kasi puro trabaho na nga lang, ganyan. Oo nga. Kasi yung trabaho ng trabaho, sa bills lang napupunta. Kailangan din daw mag-relax. So sabi niya, hindi yung super namin. Pero naman siya, parang hindi siya stress or hindi lang halata. Kasi namamanage naman niya kami lahat. Gagawa din niya yung trabaho niya, yung mga nagpo-forklift din kasi siya. Tapos na doon siya minsan sa office. Tapos tinutulungan niya ako. Tulungan niya iba kong kasama. Ang bait niya, tinutulungan niya kami lahat. As in, guys. Kaya nakakatuwa nga siya kasi ang bait, sobrang bait niya. Tapos kapag nagkamali ka, tatawanan ka lang niya. Sabihin niya, ganito yung gagawin kasi, ganyan. Yung bang hindi niya pinapakita na, parang hindi ka niya i-stressin kapag nagkamali ka. Parang tuturuan ka niya talaga maayos. Kaya deserve niya talaga ng, bakasyon ng 1 week. Sabi niya, okay lang kahit wala ako, alam kong kaya mo na. Saka nandyan naman sila, alalayan ka, wag kang mag-alala. Sabi nung kasama, yeah, sabi niya, andito lang ako kapag kailangan mo ng may tatanong ka, wag kang mahiya, okay lang magtanong, ganyan. Kasi kahapon nga, nakapatay yung machine niya kasi may time na mamatay yung machine. So tinawag ko siya, sabi ko, yung machine niya, sabi, pinatay ko talaga kasi patapos na daw siya, isang box na lang, haba pa ng oras. Sabi niya ganun, sabi, pero thank you daw kasi, daw ako, ang active ko daw, napapansin ko din daw yung ganon. Tapos, ayun, basta, pag may mga napapansin ako sa kanila na parang, uy, baka may mali, baka matulungan kita, ganyan. Sabi, no, it's okay. Tapos, yung isa na, namin, yung lalaki, medyo hirap kasi siya maglakad. So, nag-offer ako, sakto rin, magtatapon ako ng basura ko. Nag-offer ako na magtapon ng basura niya. Tapos sabi niya sa akin, okay, sabi niya, thank you siya sa akin. Ayun. Kasi, syempre, tinutulungan nila ako kahit sa mga simpleng bagay lang, matulungan ko din sila, diba? Kahit sa pagwawalis, pag mag-out na kami, nag-help ako sa kanila kahit pa paano, nag-offer ako na tulungan ko na sila sa paglalagay ng pagre-refill ng mga papel, yung mga papel, tapos pagwawalis-walis, ganyan. Ay, diba? Isip ko rin, parang deserve ko rin magbakasyon, charing. Sabi ko kay Marvin,
bakasyon din tayo kasi si Ate Jessa nung pagka-graduate niya, parang treat niya ata sa sarili niya, punta siyang Calgary, namasyal siya sa Alberta. So sabi ko, be, next year punta tayong Alberta. Sabi ko, oo be, basta pag-ipunan natin. Sabi niya sa akin, oo, sabi ko, saan naman tayo pupunta doon? Ay, naalala ko si Tito Edwin. Niaaya niya kami mag-Alberta kasi doon kasi dati yung tito ko sa Alberta, nandun din yung kapatid ng tito. Magbakasyon daw kami. Dapat nga this year nitong summer, syempre wala namang kaming budget pa. Siguro next year magka-budget na kami ni Marvin. Syempre dapat paghandaan din namin yan, hindi yung biglaan kasi biglaan yung gastos pag ganun, diba? Okay lang yung mga biglaang dyan lang sa malalapit, hindi ka gagastos ng malaki. Kasi Alberta, yung dadayo kami ng ibang lugar ni Marvin, dalawa pa kami, kailangan may budget kami doon, di ba? Hindi yung babawasan namin yung pang-emergency namin para lang kami gumala-gala. Pwede kaming magbukod para sa gala namin. Huwag namin gagalawin yung pang-emergency. Kasi diyan kami magkakaproblema pag nangailangan, di ba? Wala kang bubunutin kasi ginastos namin sa bagay na gusto lang namin makagala. Eh syempre kung maggagala ka malayo, kailangan matuto kang mag-effort para maipon pang gala nyo, di ba? Hindi yung makisabay ka lang, di ba? Makisabay ka lang sa mga ibang mong kakilala na porket sila nakakagala-gala, gusto mo makakagala ka na rin kahit hindi kaya ng budget mo, diba? Dadating din tayo dyan, malapit na, nararamdaman ko na kahit madami tayong iniisip. Para makapag-relax din yung isip-isip natin pag minsan, diba? Kailangan natin yan, deserve din natin yung mga ganang pahinga. Kaya yung mga iba dito, no, kapag may mga long weekend, mga 3 days, naglo-long drive sila, punta silang US, punta sila kung saan sila pumupunta, gumagala talaga sila. Ako, work lang. Kasi naka double pay, pag hindi double pay, 1.5 ba? Hindi, mas piniin ko na lang minsan magtrabaho, kahit sabihin mong bawas ng kaltas, meron pa ring extra, diba? Kahit sabihin ng iba, pupunta lang din naman yung overtime sa sa tax. Pero at least kahit konti may pumasok pa rin naman sa iyo. Pangdagdag na din yung pangbili ng pagkain. Yung pagkain talaga yung iniisip namin ni Marvin. Pagkain lang muna. Saka na kami bili-bili ng Pero ngayon kasi talaga nagbayad kami ng tuition. Pero hindi pa namin nila lahat na buo. Kasi sabi ni Marvin hanggang December, December 14. Ang nabayad niya na half ng tuition niya, nasa 4,000. So, meron pa akong pera sa account ko. Yun yung 4,000 ba? Oo nga, 4,000 kasi sinendan ko na siya ng 1,000 eh. Sabi niya, sa katapusan na daw siya or first week daw ng December. Kasi baka mamaya. Kasi noon, that time, wala na akong trabaho. Hindi muna siya nagbayad lahat. Kasi baka mamaya may biglaan. Wala kaming dudukuting pera. Kaya hindi niya muna lahat. Kasi hanggang December pa naman eh. At least ngayon may trabaho na, may dudukutin na tayo kahit bayaran na namin ng full. May pambabayad na. Inisip kasi muna namin ang babahid namin sa bahay kasi bayad na naman yung namin. Presto for 1 month. Tsaka yung load namin. Tapos ang inisip lang namin yung tapos yung grocery, may grocery, yung dami ng grocery lang. Inisip lang namin kasi syempre yung upa kasi yung malaki eh. Ay nako, deserve din natin yung bakasyon yan. Lahat ng tao deserve yan. So nandito na ako guys sa hintayin ng bus, kaya magpapaalam na ako. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!